Magandang hapon mga kababayan. Ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Hagobyao, Mandaue City. Papunta po tayo ng Konsolasyon. Ha? Pwede mga kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, pa-subscribe naman, palike and share ang ating video para naman marami-rami naman tayo mga kababayan. At sa nagpapasalamat pa rin ako sa mga nanonood sa aking video, Luzon, Visayas at Mindanao. At thank you very much to all other nations while you are watching my I'm very very thankful while you are watching my channel. Thank you very much. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo dito mga kababayan tungkol ngayon sa eleksyon sa US. Ngayon mga kababayan, eleksyon sa US, nangunguna si Donald Trump bilang presidente ng Amerika. Ngayon mga kababayan, ano kaya ang mangyayari kapag mananalo si Donald Trump? Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas mga kababayan? Ano kaya ang kapalaran ng Pilipinas nito? Kung sakaling manalo si Donald Trump, ang ipinagmalaki ng Marcos administration, itong EDCA, ito kapag inaalis, wala na, patay na si Marcos administration. Talagang bubulihin ito ng China mga kababayan. Talagang bubulihin ito palagi ng China. Sorry mga kababayan, I'm very very sorry. So ano kaya mga kababayan? So itong 5 EDCA dito sa ating bansa ay talagang manganganib mga kababayan. Manganganib at manganganib ito. At wala nang suporta ng US ang Pilipinas. Kaya parang ano kaya ang mangyayari ngayon kan Junior? Hindi makatulog siguro ito ng gabi. Lahat ng santo sa hindi naman ito santo sa kasi palagi naman itong bangag. Paano na lang kung palagi ng bangag? Tingnan mo, tinatanong, nawawala sa passive. Tinitingnan kung ano ang mangyayari sa Pilipinas kapag manalo si Donald Trump. Tinitingnan pa rin daw nila ang kalagayan. Kung magki-cooperation pa ang Donald Trump. Ito ang mangyayari sa Pilipinas mga kababayan. Walang kawala. Walang kawala talaga ang Pilipinas nito. Kasi dati kasi itong si Donald Trump as a President Duterte ay magkaibigan ito. Paano na lang ang Marcos? Dahil hindi niya binibigyan ang dating Pangulong Duterte sa Marcos administrasyon na ito. So siguro magkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa Marcos administration. Kahit papaano sa kaliwat ka ng investigasyon na nangyayari ngayon para lang pabagsakin ang Duterte. Paano yan? Paano mo may pabagsak ang mga Duterte nga? Palaging number 1 sa survey. Palaging number 1 sa survey. Sasabihin din nila hindi consistent sila sa survey. Paano yan mga kabayan? Siguro malalagay sa alanganin ang Marcos administration dahil dito mga kababayan. Talagang malalagay mga kababayan. Talagang malalagay sa alanganin ang Marcos administration dito. So napaka-traffic mga kababayan. Napaka-traffic talaga. Basta ganitong klaseng last hour mga kababayan, itong lasyon
napaka-traffic. Pag-ibang topic tayo mga kabayan. Lagi na lang, ano kaya ang plano ng mga opisyal nito? Sa ganito, nilagyan ng barrier sa gitna. Paano kaya ang mangyayari ito? Ano kaya ang solusyon ng administrasyon dito ng Lasyon? Ano ka plano nila nito na palaging ganito araw-araw, morning, hapon, ganito pa rin? Walang pagbabago mga kababayan. Talaga, walang pagbabago. Ganito ang Pilipinas mga kababayan. Pero sa korupsyon, napakadami. Walang pagbabago rin sa korupsyon. Walang pagbabago. By the way mga kababayan, maraming salamat. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan. Hanggang dito na lang mga kababayan kasi napaka-traffic. Delikado po tayo kasi tumatakbo itong sinasakyan natin. Maraming salamat po mga kababayan.